Magandang araw o magandang gabi kung nasan man kayo sa mundo. Quiz Edge po para sa ating YouTube channel. Kung may time po kayo, please subscribe and follow us. Quiz Edge, yung YouTube channel po. Magandang talakayan actually para sa mga basketballista, mga basketball fans sa tulad po ng inyong lingkod. No? Kasi nakailang araw natin pinag-uusapan. Nalulugi na raw ang PBA. Aminado ako, it's been a while nung huli ako nanood, tumutok talaga sa PBA. Siguro, sabihin na natin na yung mga hinahanap kong players ay yung dating mga players na nagbibigay ng sigla na magandang drama ba sa buhay natin. Aminado, Hinebra fan po tayo, panahon pa ho ni The Big J, no? The Rizaga Brothers, Gonzalo, Dayo Isaac, Ampalayo, Mamaril, no? Kahit mga panahon nila Edo at Muki Shadbani, Salazar. Yan po yung batch na talagang tinututukan ko ng gusto. Ang dami nang nagbago, maging sa drafting, maging sa matawagan siguro. Siguro doon muna tayo tumutok. So, anong pwede nating maitulong, no? Para muling mapunan yung audience ba? Kasi kung napapansin nyo, yung mga kalaban nilang mga liga. Meron na rin silang MPBL ngayon. No? Tapos, bukod po dyan, ang laking tulong din kasi ng social media, no? Para maitaas yung basketball awareness. Pero at the same time, ma-highlight yung mga hindi mo inaakalang madidiscover ng ibang tao. At may mga nag-benefit po rito. Yung mga na-draft ng huli, I forgot his name, sa San Miguel po yan. At nag-champion nga siya, yung long hair. Ayun. Nag-champion po yan. Dati siyang player ng Mavs, no? Mavs basketball. Yung Mavs po, ganda rin ng platform niya. Tawag dito, talagang ang daming mga players at sumubaybay rin, no? Ng mga fanatics. Para bang naalala ko ng mga panahong nausing End1, yung mga video mixtape. Yun, parang ganun yung dating ng platform na yon. In a way na na-promote yung mga hindi gaanong napapansin noon. Ngayon, pansin na may talent naman pala. Now, going back dun sa problema ng PBA, matatawag ng problema, o makukonsider nga na isang problema kila Commissioner Willie Marshall, no? Yung kasalukuyang ng shortage in attendance. Bilang isang fan, siguro magandang magbigay ng ilang suggestions kung hindi pang mamarapatin. Una, maganda siguro, tulad ng ilang mga kino-consider natin, tulad sa NBA, di ba? May mga nanonood na, ba't di kayo mag-invite ng mga stars, no? Bigyan ng mga VIP seats, no? Mag-highlight ng mga prominent people. Kung nasa Quezon City kayo, why don't you invite yung mayor natin, no? Mga stars in Pasay, para mabigyan ng magandang value ba? It's something na baka pwede nyo i-consider. Mag-alat ng special seat doon, no? Or mag-invite ng mga, pwede siguro kung TV5 yan, baka pwede nyo imbitahan si Tito Vic and Joe. Kung total naman, pwede nyo mag-invite ng ibang mga stars, no? From other channels, no? Yun yung isa, no? Para at least para there's something to look forward to, no? Kung may po-promote, no? Yung po-promote yung ating mga taga entertainment industry, no? Siyempre, magandang mabigyan din ng special airing, no? Sa venue kung nasan man sila. Coco Martin, di ba? Yun yung mga magagandang maimbitahan, manood pa minsan-minsan. Expected na may mga politicians yan, mga hardcore na mahilig sa basketball. Bongo, for example, Senator Bongo, minsan Senator Manny Pacquiao, but since nga he's supporting PBL dahil yun nga yung niya, so expected na talagang bihira o talagang wala siya sa PBA. Going back doon, so that's one. You may pay a courtesy call kung saan man kayo naglalaro. Invite them to watch the games to be held kung saan baluarte nila. Kung nasa Pasay man sila, invite the mayor from there. Kung minsan, kung nasa Bikutan kayo, kung nasan man kayong city within Metro Manila. Second, kung nasan man kayo city, sana
at gusto nyo makita, mapunan yung venue, ba't di kayo mag-alat ng mga seats na open to for free doon sa mga hardcore fans na hindi na kinakailangan, kinakailangan magbayad. Bigyan yan. Yung bleachers, tapos hanggang sa upper B kunwari. O, doon mo sila i-settle in. No? So, kung kayo naglalaro kunwari sa Muntinlupa, o, di mga taga Muntinlupa, magpakita lang ng ID, pwede sila manood, bigyan mo ng seats doon. Yun doon sa mga front row seats, no? Yung mga VIP seats. Yun ang i-allot nyo. Pagtrabahuhin nyo yung marketing department nyo kung paano nila ibibenta yung mga all-important seats na yan. No? Kahit paano, ma-cover ko naman po yung operational expenses dyan. Though alam ko naman may mga pumapasok na advertisements po kada game, pero alam ko hindi naman enough yan. Yung 3, mag-alat din sana po ng special seats para ho sa mga vloggers, yung mga gusto mag-cover ng basketball. No? Huwag lang natin i-alat sa mga regular na radio commentators na nanonood noon. You should embrace kung naman platform yung yung medyo kinokonsidera ng mga tao ngayon social media. So meron mga YouTube vloggers dyan, vloggers na mahilig sa basketball. Hindi naman kinakailangan siguro maging basketball player ka dati. Sapat na siguro maging basketball fans kasi iba yung feeling ng basketball fan doon as opposed to kung ating basketball player, maganda rin makapag-analyze ka, pero iba yung feeling na coming from fan, kilala mo siya on a personal level, not on kung ano play yun, maganda balitakta constructive criticism yung di ba karaniwan pag ganyan, para at least di ba mapapanood nila ng live and binigyan mo sila ng access na mapanood dun sa audience na nakasubscribe sa kanila. That way, they'll be able to reach out doon at ma-highlight pa yung mga games. May mga tinatawag na gawa ng mga creative executions like backstage pass ba, magkaroon ng PBA ng special segment para makilala yung mga players, up and coming. Do more research kasi people want to know more about those players up and coming, di ba? Sana mag-alat din kayo magdagdag kayo ng teams. At sana mabalansin niyo rin yung but that would come later. Depende rin naman sa mga sa commissioner yan at sa board of governors dun sa PBA. Sana kahit pa paano makatulong ang advice natin. Sayang din kasi dahil tagalan natin pinapanood yung PBA. Na-hook tayo dyan. Buhay pa yung tatay ko. Para kada 7 yata ng gabi. Hindi ko pa kalala. Teams to nakala ko, teams dun. Chris pa yan, Toyota lang. Tapos nung nasanay ka naman ng PBA, una kong talaga naging idol, Joey Loizaga. Shoutout po kay Boss Joey Loizaga. Nung Mosquito tayo, number 14, ginagaya ko pa paano yung siya tumira. Ganda nung yung dun nabuhay Never Say Die. Yung ganun ba? Let's not just focus on one team. Ang sinasabi ko. Bakit naman San Miguel? Ando doon si Ricardo Brown ng time na yun. Di ba? Samboy din. Na-highlight nung Alaska, panahon ni Mr. Excitement, Bong Alvarez, Johnny A, Jojo Lastimosa. Pure Foods, di ba? Nakita mo naman yung pagkakahati-hati. Red Bull, panahon na Presto, sila Abby King, Kaidi. Ang ibig sabihin, parang, ngayon kasi parang, alam mo yun, yung iba kasi, as much as I hate to say it, nagiging farm team. Oy! Igo na ako, tapos na. Oy, very good Sige, sige. Ba iba kasi, much as we hate to admit it, nagiging farm team sila. Yun lang naman. At one way to be able to, to highlight yung mga ganyang klaseng events, not only focus on the players, mga up and coming, something that more people would like to look forward to. So, yun lang naman po ang atin. At shoutout sa PBA, I'll be always a fan, though most recently, syempre, parang naiba kasi yung timpla, pero naghahanap pa rin tayo na maging inspirational. So far sa akin, ang inspirational na player sa akin, na-inspire ako kay Junmar Fajardo. Yun talaga, not because of yung achievements niya, pero kung for someone as,
panahon kasi, di ba, EJ File nilabutan natin. Ibang-iba laro ni EJ File sa laro ni Junmar Fajardo. Talagang siya yung masasabi mong parang nahuhuli man tayo sa lalarangan ng basketball, parang ito yung humahabol. Shooting na sa 3 points, di ba? Maganda ka man. Napagsabay na sa mga labang panlabas, international tournaments. Kaya ang ganda ng representation ni John Fajardo. Ngayon, having said that, uh, isa namang appeal doon sa mga naglalaro ngayon sa larong sa ibang bansa, like Japan League, Korean League, yan, sila Renza Bando, RJ Abarientos, Third de Rabrena, so on and so forth. Kai Soto, sana man lang you'd consider before, nasa peak kayo ng career niya, huwag naman sana kayo pumasok sa PBA kung saan, pababa na yung laro nila. People would still want to see you. And ang maganda nga nito, pagka tinawag ang pangalan nila para to represent the country, hindi siya kayo, which we are forever thankful, no? But then again, I hope you consider makapaglaro din dito sa PBA one of these days. Huwag naman dun sa puntong tipo para nasa twilight na tayo ng career sa kanya may sino maglaro. Sana yung nasa peak pa rin kayo. Ano ba naman yung makakita kayo ng kababayan niya na makipagsabayan dito. Alam ko hindi matutumbasan ng pera yung as this is actually parang pay for play league. Pero sana yun make some considerations. Wishful thinking lang. Sana makita namin kayo sa PBA, makipagsabayan dun sa mga players. At sana, mapantay lang yung mga teams, pati yung mga pagbabahagi ng mga would consider up and coming star players. Yun lang. Sa PBA fan po. Good luck PBA and wish you all the best.